may latest version ng Honda Click 160, pag-usapan natin ano-ano nga ba mga nabago dito sa motor na to at ano nga mga features at advantage nito sa previous model. At bago tayo magsimula, baka pwede naman makihingi sa inyo ng isang likes bilang suporta na rin sa ating channel at syempre mag-subscribe ka na rin para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin. Ngayon 2022, nung una nilabas ng Honda sa Indonesia ang Honda Click 160, ang unang-una kong nakita sa kanya yung front view. Doon mo talaga makikita ang malaking pagbabago sa previous version. Para sa akin mas maporma to kumpara sa dati ng version. Yung kanyang headlight, meron tong dual LED headlight, napaka-aggressive niyang tignan lalo na sa gabi. At sa hugis nitong nagbibigay angas bukod sa itsura, napansin ko lang na iba din yung design niya kaysa dati. Yung isang diretsong kilay ngayon putol na. At yung taillight ng design same pa rin sa old version at naka-LED pa rin. Pagdating naman sa full digital panel niya, lahat ng information niya makikita natin doon, although same pa rin sa previous version, maliban lang dito sa ABS indicator. Kasi itong new version naka ABS o anti-lock brake system, harap at likod. O nga pala, sa mga hindi pa nakakaalam, sa bagong version ng Click 160 meron na tong ABS at non-ABS. Yung LCD same pa rin sa dati at yung kanyang frame niya mas maporma na ngayon at mas pinalapad nitong flat footboard, kaya marami din ako nababasa sa mga comment about dito sa flat footboard ng Click. Pag mamamalengke may lalagay daw sila o kaya may hilig magdala ng backpack o magdi-deliver, kaya pabor na pabor sa kanila. Sa front pocket naman niya, mas pinalalim na kaysa dati at may USB charger na rin to. Ang maganda dito, hindi na kayo mamproblema malobat yung gadget nyo kasi meron na tong USB charger at may cover na rin to sa left side pocket niya. Yung muffler niya is nabago na rin sa previous. Ang napansin ko lang parang kasem na siya ng Honda PCX 160 at bagay na bagay pa rin kay Click. Sporty looks pa rin yan tignan. At nakakilis na rin to at pagdating naman sa kickstart same pa rin sa dati, no kickstart pa rin. Pagdating naman sa compartment niya, ganun pa rin, 18 liters, so kasya dito mga half face helmet or depende sa helmet nyo. Sa fuel tank capacity niya is 5.5 liter pa rin, same old version pa rin. Pagdating naman sa engine type niya at lahat ng specs niya, makikita natin doon, although same pa rin sa dati maliban lang sa pag-upgrade sa 4 valves. Kaya ang specs niya is 4 strokes, 4 valves, liquid cool at ESP+. Kaya ngayon isa sa major upgrade ni Click 160 itong motor na as in different bike talaga sa old model kasi binago nila mismo yung engine talaga. Yun yung 4 valves at ESP+ na magbibigay good performance at fuel injection. At sa kanyang overall dimension niya is mas bumigat na to kaysa dati. Ang bigat niya is 115 kg sa sitting height, mas tumaas kaunti ng 778mm at sa ground clearance 140mm. Pagdating naman sa displacement niya is 156.9cc talaga siya. Ni-run off na lang siya ng 160cc. So this generates 11.3 kilowatts at 8,500 RPM and maximum of power 13.8 Newton at 7,000 RPM. Sa brake system naman niya, ang front niya is hydraulic disc brake, sa rear brake, drum brake o tinatawag na CBS o combined brake system. At sabi ko nga kanina, dalawang variant na to si Click 160. Tinatawag na CBS, yung variant ng Click 160 ay ABS is harap at likod na to. At pagdating naman sa suspension nito, gaya ng dati, front is telescopic port suspension at swing arm with single suspension. Sa size gulong naman niya is mas pinalapat na ngayon to. So ang front size niya is 100/80, sa rail size 120/70 at naka tubeless to. Pagdating naman sa kulay, may tatlong kulay to. Sa variant ng ABS, ito yung Grande Matte White, Active Black at Grande Matte Black. Sa 3 types naman ng variant ng CBS, Grande Matte Red, Active Black at Grande Matte
Sa price naman ng CBS, kakalaga ng 91,645 pesos at sa ABS meron naman tong kakalaga ng 101,236 for the ABS type. So ayun nga guys, dito na nagtatapos ang content natin. Kung nakatulong naman sa inyo tong video, isang baksak naman na subscribe dyan. So ayun nga guys, kung meron pa akong hindi pa nasasabi about dito sa features o pag-review sa motor na to, hindi naman tayo professional, based on my research and observation lang naman. So kung may kulang man ako, pwede kayo mag-comment. Kung may mali man ako nasabi, pwede rin nyo i-comment.